Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted ni Attorney Bing Guanzon. Sinupalpal niya si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Kasi parang niloloko nilang taong bayan eh. Nagpa-press con si Secretary Dizon na ibinaba daw nila ng 95 billion yung DPWH budgets. Ngayon sa BICAM, ibinalik. Galit si Atty. Guanzon at sinupalpal niya. Ito, pakinggan natin siya. Nag-press con ka na binaba mo ng 95 billion ng NEP o budget na sinubitin ng DPWH sa House. Sa BICAM, binalik nyo rin eh. O hindi ka bumapa-press con na inakyat mo na naman ang budget ng DPWH? Tigilan nyo na yan mga senador, tigilan nyo na yan mga congressman, yung pag-insertion ha. Buti na lang nag-resign yan si Mumu dyan sa BICAM nyo. Kung hindi yan nag-resign, makikita niya sa akin. Ginawasan nilang sa DPWH ng 95 billion. Inakyat na naman sa BICAM? Ano ba yan, Secretary Dizon? What do you take us for? Fools? O mag-press con ka rin na inakyat mo? Inakyat nila uli. Grabe, no? Ulitin ko, nung una, bilib na bilib ako dito sa Secretary Vince Dizon dahil parang matino siya, masipag. Ngayon, lumalabas yung tunay na hindi rin pala siyang wala siyang kapanghinaya. Kala ko, nakahanap tayo ng isang matinong sekretary. Yung pala, wala. Sige na. Ito, Secretary Vince Dizon. Hamon sa'yo, magpa-press call ka. Kaya pala, sa BICAM, nagreklamo si Senator Erwin Tulfo. Bakit daw kailangan nandun pa rin si Dizon na magpaliwanag tungkol sa budget sa DPWH? Tapos ng pagpapaliwanag. Enough na paliwanag sa Kamara, paliwanag sa Senado, budget deliberation. Bakit nandun pa sa BICAM? Ito pala, inakyat ulit. 95 billion. Hindi. Grabe, no? Itong mga kongresista natin, walang, I don't know how will I describe it. Nasanay na siguro, nung nandyan pa si dating Speaker Martin Romualdez, nung nandyan pa si Saldico, na with impunity. Sabi ni, ano bang nagsabi ng with impunity? Si dating Supreme Court Justice Noel Tiam pala, na takot itong mga sumisira kay BP Sara, takot na takot sila na makaupo si BP Sara bilang presidente, kasi once na pag-upo ng isang Sara Duterte, talagang malilintikan ang kanilang talamak na korupsyon, ang kanilang incompetence at saka impunity. Nasanay na sila na parang untouchable sila, na magagawa lahat ang pwedeng gawin, niloloko ang taong bayan. Salamat tayo sa Diyos at mabuti talaga ang Diyos, hindi nagtatagumpay ang kasamaan niya. 3 years nila tayong niloko. Insert sila ng insert sa ating budget. Ngayon, na-expose. Sinusubukan nila ngayon. Salamat tayo at nandyan yung mga Senator Raimi. Kahapon pa niya hinahanap yung budget ng DPWH para mapag-aralan. Ngayon lang nilabas, ipinakita. Ngayon pala, yun ang nila ibabalik yung 95 billion na nabawas. Ay nako, we were not born yesterday. At ituloy po natin mga kaibigan ang pag-iingay, pagmamatsyag, pagbabantay. Dahil yung mga tao na ganyan na nasanay na sa
kuha ng pera sa kaban ng taong bayan. Walang contentment ang yan. Yung sabi nga ni Jessica Soho, ang taong bayan ay hindi nalulunod sa baha, kundi nalulunod sa kasakiman. Kasakiman ng mga taong nasa gobyerno, nakala nila na ang baliwala sa kanila yung pera ng taong bayan. Na hirap tayo. Buwis tayo ng buwis. Yung pala, yung buwis natin, igaganyan lang, kukulimbatin lang. Wala nang problema sa yung magbayad tayo ng buwis para gamitin para sa kapakanan ng nakakarami. Paano ka pa magbayad ng buwis ng ganyan? Wala na lang. Mag-utong kung sa Bisaya, mag-agwanta. Sabi ni Dennis Trillo ba yun? Yung sikat na artista. Sabi niya, done. Paying my taxes. Pwede nyo na ulit nakawin. Ganon din si Miss Regine Velasquez. Meron akong post na nabasa na naiinis na siya sa nangyari, sa nakawan na nangyari sa kaban ng taong bayan. Dami nang nagre-reklamo talaga. Ito yung legacy ng administrasyong ito. Talamak na korupsyon. And with all this, ang Pangulo, I don't know, kung sabi ni Congressman Erese kung kasabwat ba siya o incompetent lang siya. Akala niya, he's doing good. Na sana pag alis ko, ang mga ginagawa ko, itutuloy pa rin ng next administration. Nagmamayabang pa na ang ganda ng ginagawa niya is serving to the best of his ability. Wala na. Hirap na ang tambayan. Tapos, iinsultuhin pa nila ang publiko na pwede na daw mag-Noche Buena ng 500. Sige na lang, pasensya na lang natin sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Namimigay din tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot magyod. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gyud ni sila karon. Linsin, lansang, yero. So kompleto among gihatag sa iya. Bawa na yan. Nada oh. Naman bichikin dia. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og doon na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud ni inaanay sin nga natapos sa pangarani. Maini kay pagbuot ni sa sa antingaling nga maabot ng among pangandoy. Kinabuhi. So sa mo alang pangkamot wala di mahimo. sumuna ni ang itsura sa mao nga panimalay ilang Angkol ug Ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod. Nga silupin lang yun in town. Mong balay o payag di. Mo na among kahimtang. Muna ni ang ilang kahimtang ilang Ante. In town among atop
Ilang kaldero isa ra ka buok. Wala gyud. At gyud kay sa Ginoo nga naara gyud nakaabot sa amo ang tabang nga wa namo damha nga karong adlaw gyud. Mm. Naara gyud di ay naluoy sa amo nga sa amo kaimtang ay amin adlaw do mangita utaw na. Salamat kayo te. Salamat